Nagkaroon po ng malakas na pagsabog sa pinakamalaking daungan sa Iran. Kasunod ng pagsabog ay nabalot ng makapal na usok ang lugar. Hindi bababa sa 40 ang patay habang mahigit 1,000 ang nasugatan. Hindi pa malinaw ang sanhi ng pagsabog pero hinihinalang nagmula ito sa kemikal sa pantalan. Nagdeklara ng state of emergency ang Ministry of Health dahil sa air pollution at banta ng chemical contamination kasunod ng pagsabog. 2 ang patay sa salpukan ng pickup at tricycle sa Marilog, Davao City. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang senior citizen na driver sa minamaneho nitong pickup pagdating sa pakurbada at pababang bahagi ng kalsada. Kasunod nito, sumalpok ito sa tricycle na nasa kabilang lane. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang tricycle driver. Ang pasahero nitong 6 na taong gulang na isugod pa sa ospital pero namatay rin kalaunan. Bukod po sa mga nasawi, may 6 pang nasugatan sa disgrasya. Desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng namatay na bata sa driver ng pickup na sumuko sa mga otoridad. Hindi po nagbigay na pahayag ang driver ng pickup. Bumuhos sa malakas na ulan kanina alas 3 ng hapon sa Quezon City gaya po sa QC Circle at Commonwealth Avenue. Pati na rin po sa kanto ng Mindanao Avenue at North Avenue. Tumagal po na ilang minuto ang ulan na dulot ng thunderstorm. Binabatay naman ang low pressure area na huli na mataan 670 kilometers silangan ng Davao City. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaaapekto sa Palawan at Mindanao. Easterlies naman sa iba pang bahagi ng bansa. At base sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index bukas. 18 lugar ang posibleng makaranas ng danger level na init. At sa kabila po ng init, base sa rainfall data ng Pag-asa, asahan po ang ulan bukas sa halos buong Mindanao at sa malaking bahagi ng Visayas. Posibleng bumaha o magdulot ito ng landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa Luzon, lalo na po bandang hapon. Posibleng maulit ang mga pag-ulang naranasan kanina sa Metro Manila, bagamat mainit pa rin bukas. Importante o isang importanteng desisyon ang ginawa ni Drew Arellano. Sumailalim po ang Kapuso host sa vasectomy na isang uri ng birth control. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram ang larawan sa ospital at ibinahagi rin ng kanyang misis na si Iya Villania Arellano ang mga tagpo matapos ang procedure. Happy vasectomy. Nitong Pebrero, isinilang ang ika-5 nilang anak na si Baby Anya. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.